si Digong, tawag nila si Digong, si Digong daw, kinuyog ito ng mga mambabatas mula dyan sa Mindanao. Wala nang kakampi ito Unti-unting nababawasan ng kakampi itong si Digong. Mismo mga mambabatas ka-coffee, ng mga taga Mindanao binalikan siya. At ito yung sinasabi ni Harry Roque. Si Harry Roque kasi mahilig sa written written document yan, may written document. Kasi pinipilit siya, sige, gusto niya lagi may written document yan. May testamento na ka-coffee. Ito mga mambabatas dyan sa Mindanao. Kasi tinututulan nila itong panawagan, itong plano ni Duterte na ihiwalay itong Mindanao dito sa Pilipinas. Isa po yung unconstitutional. Ibig sabihin ng unconstitutional, labag sa saligang batas. Diba? Contrary, salungat doon sa saligang batas na fundamental law of the land. Taliwas yan. Itong plano ni Digong na ihiwalay ang Mindanao at hindi mo maintindihan bakit niya naisip yan. Abogado naman ito, matalino naman ito, pero bakit niya naisip yan na ihiwalay itong Mindanao? Malinaw, magkaroon sila ng sarili nilang teritoryo. Anyway, Mindanao politicos reject Rodi Duterte's Mindanao secession bid. May papel. Ano, okay, di ba naghahanap ka lagi ng papel? Ayan, meron na pong papel. May dokumento sila dyan. A total of 57 members of the House of Representatives with the 53 representing legislative districts in Mindanao, ilan lang yan, 4 lang ka-coffee yung wala dyan, syempre kasama yung anak niya dyan, have signed a manifesto. Ayan, may manifesto sila, may dokumento, pumirma sila, rejecting the proposal of former President Rodrigo Duterte to separate Mindanao from the Philippines. Anong ibig sabihin ng representative ka-coffee? Bakit tayo may mga congressman, congresswoman? Representative sila. Sa Tagalog, kinatawan sila. Ikinakatawan nila yung mga residente ng mga distrito na yan. So kung ano yung boses ng isang representative, ang assumption natin dyan ay yun ang kagustuhan ng mga taong kanyang kinakatawan. Diba? Ibig sabihin, super majority ng mga taga Mindanao, 53 out of 57, ka-coffee, ay ayaw sa plano ni Digong na ihiwalay itong Mindanao. Lanao del Norte 1st District Representative si Muhammad Khalid Dimaporo said the Unified Manifesto of Mindanao Congressmen for National Integrity and Development was signed by 53 out of 60 district representatives from Mindanao. So meron palang 7 ka-coffee. May 7 pala na hindi pumirma. Kasama na yung anak niya dyan, si Paulo Duterte. We signed the manifesto as one voice. Actually, maganda dito sa Senado, sa House of Representatives. Nagkakasundo ito, unified ito lagi Iisa ang kanilang boses, di ba? Pag may problema, sama-sama sila. Kahit magkakaiba sila ng partido, maglalabas sila ng statement. We signed the manifesto as one voice, one nation, rejecting all calls for the secession of Mindanao. We will not be a party to an unconstitutional proposal to break the territorial integrity of the Philippines. We make our intentions known as Mindanao lawmakers, sabi ni Dimaporo, na isa pong signatory doon sa manifesto. Duterte and Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez's call for an independent Mindanao has faced much criticism and backlash from various sectors. Correct. NEDA, tumutol dahil negatibo epekto niya sa ekonomiya ng Pilipinas. Grupo ng mga religious sector nireject itong panawagan. Itong mga mambabatas na ito nireject ang kanilang panawagan. Malinaw naman na walang magandang maidudulot itong plano ni Digong at ni Alvarez. We, elected representatives of Mindanao in the House of Representatives, firmly oppose the calls for the secession of Mindanao from the Republic of the Philippines. Our stance is deeply rooted in our belief in national unity, the power of inclusive development, and the promise of peaceful, progressive future for all Filipinos, including the indigenous people of Mindanao. Malinaw na malinaw, tumututol sila dito sa hangarin ni Digong at ni Alvarez. So wala nang kakampi. Meron pa pala, may 7 pa pala na mambabatas dyan. So si Alvarez mismo, si Pulong, yan. Sino kaya yung 5 na yan na hindi pumirma doon sa manifesto na yan? Jocelyn Damian, hindi yan nag-aamok, nilalabas lang niya ang saloobin niya dahil sa sariling bansa niya, dito pa delikado ang buhay niya. Bakit kaya delikado, ma'am? So, yun ang tanong doon, bakit delikado? Hindi ba may kasalanan? O kung let's say allegation lang yan, kailangan niyo sagutin, 'di ba? Allegation yan May rule of court na may laws tayo na kinakailangan sundin. Kung hindi ba dito sa Pilipinas, sa case ng Estados Unidos, doon sinampayan, kailangan niyang harapin, 'di ba? Siya din yan Kasalanan niya rin yan.
Ang issue po ni Tambalustay, billions, kinurakot lang, sabi ni Arriba, Pilipinas. Mighty Vice, hello sa inyo. Burns Casano, o nawain na lang natin si Digong. Dala na siguro ng kanyang katandaan, nag-uulyanin na kawawang matanda, ini-exploit nila para sa pansariling interest ng ilan. Baka nga, no? Posible din yan, ka-coffee. Nagagamit na lang ang pangalan dito ni Digong, no? Pero hindi sharp pa rin ito, ka-coffee, pag nagsalita ito Yun na lang, inconsistent nga lang. Elena Tuazon, ka-coffee, akala ni Digong may hina ang isip ng mga batitinong Pilipino. Akala niya sa kanila papanig. Feeling ko. Actually, sino yun? May analyst na nagsabi na nananad siya lang daw yun, ka-coffee. Testing the waters, ika nga ang ginawa ni Digong dyan. Inalaman nila na ayaw ng taong bayan dito sa kanilang plano. Siguro, stop na nila yan. Talagang ma-reject lang ang mga inaakusa nila. Kasi parang nililigaw lang tayo sa tunay na issue. Ang tunay na issue, pagsikat na issue. Bakit ba tayo naniniwala sa mga issue na walang patutunguhan? Gun Ray Magaspag. Ang problema, yan ay traits ng mga Pilipino di ba? Kapag may issue, minsan nabubulag tayo Paniniwalaan natin na totoo yan. So kailangan i-debunk itong mga bintang na ito na sa administrasyon. Sunugin ng buhay, Hitler kasama ang mga kalyente niya, sabi ni Reynaldi, no? Acoustic Priscilla, absolutely insane si Tatay Digong, who is he para mag-decide na ihiwalay ang Mindanao. Actually, nakakaawa din ka-coffee ang nangyayari ngayon sa kampo ni Digong kasi nai-invalidate no? Nadi-discredit yung ginawa niya. Totoo naman, may nagawa rin naman siya sa kanyang leadership no, bilang 6 na taon siya sa sa gobyerno at ilang dekada siya sa Davao bilang alkalde. Nasasayang yung mga ginawa niya. Kasi ika nga, at the end of the day, huhusgahan ka sa huli mong ginawa. 'Di ba? Hindi sa mga una. Kaya 'di ba, ang lagi nating reklamo diyan sa dinami-dami ng mabuti mong ginawa may nagawa ka lang na isang kasalanan, i-judge ka doon sa isang kasalanan. At yan ang nangyayari ngayon. At mukhang hindi lang isang kasalanan Dumadami ng dumadami yung ginagawa niya dito. Reynaldo Natividad, happy viewing po sa inyo, ka-coffee. Sa mga ka-coffee natin na nasa Facebook, happy viewing po sa inyo. Nasa YouTube, happy viewing po sa inyo. Kay Ma'am Marisa Suba. Noong panahon nila, sumuporta tayo kay Tatay Digong. Ngayon, ginugulo nila ang gobyerno ng Pangulo ng Marcos. Actually, kasi hindi nyo nakayaan si PBBM Kaya siya magtrabaho, di ba? Ginugulo nyo tapos sa intern nyo Kung hindi nagkakaganyan yan, hindi masyadong critical o vocal. Okay lang naman maging critical basta may batayan ka Hindi ganoon ka na sobrang critical si Digong at itong grupo ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi mangyayari ito Kasi during the campaign, di ba? Sumuporta sila kay PBBM. Totoo yan, nakita natin ang hirap ng SMNI dyan. Yung mga cameraman nila, sinundan nila yung campaign ni PBBM di ba? Nag-ikot din yan Sa mga rallies ni PBBM, makikita mo lagi may SMNI. During the rallies, aatakin nila, di ba? Si PBBM, may interview sila on the side. Ang mga miyembro ng youth team, ini-interview nila. Nakita natin yung dedikasyon ng mga tao diyan sa SMNI para ikampanya si Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi ibig sabihin niya na absuelto na si Pastor Apollo Kibuloy sa kung ano man po ang isinampang kaso sa kanya o mga krimen dyan po sa Estados Unidos. Kasi magiging hindi yan patas. Paano kung inarbor? Let's say inarbor ni PBBM sa Estados Unidos o US, arboring ko na ito. Sinong masama dyan? Di ba? Pilipinas ang masama dyan. Parang pinahabak ni PBBM ang Pilipinas kung inarbor niya itong kaso ni Kibuloy dyan sa Estados Unidos. Dahil di man mga simpleng kaso yan Mabibigat na kaso yan. At hindi gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Parang suicidal yan para sa Pilipinas. JBE World Channel, yung issue ng 51 billion ni Pulong, tinabunan na. Remind natin, asaan na, bakit binabaha pa ang Davao. Separate issue yan, copy. Gary Targa, dapat pang tapos na ang termino, wag na makialam. Sumuporta na lang at hindi naman masama ginagawa ng kasalukuyang Pangulo para hindi magulo ang bansa. Correct. Hindi naman si Gloria. Si Gloria tahimik lang di ba? Alam mo kung kanino kakampi si Gloria. Pero tahimik lang ito. May nangyayari ba sa kanya yan? Hindi. Matalino kasi si Gloria, Nag-iisip ito. Si Noynoy Aquino, tahimik lang din siya, di ba? Hinayaan niya yung leadership ni Duterte that time. Nagka-issue ba siya? Hindi siya nagka-issue. Pumanaw ito. Maganda kahit papano yung kanyang reputasyon. May mga criticisms din. Hindi mo naman mawawala yan. Pero not as much as kung ano yung natatanggap ngayon ni Digong. How convenient. Gagawa ng kalokohan tapos sa iba isisisi. Emil Bautista. Correct. Di ba? Ang pangit tingnan. Actually, maling tingnan. Ay nakakapagtaka, sila ang gumawa ng problema tapos sa Pangulo ang balik. Correct. JBE World Channel. Sumikat ang SMNI dahil naki-write in sila sa kasikatan ng PBBM. Tama ka rin dyan. Totoo yan.
Minonitor ko rin yung YouTube channel no ng SMNI. Umangat talaga sila because of PBBM. At maraming channel. Actually, maging yung akin tumaas din po Marami din po tayo na dagdagan na followers ng mga BBM supporters. Pero bago pa man magkampanya, matagal pa bago ang eleksyon, BBM supporters na tayo. Naggagawa na tayo ng content mula patungkol kay PBBM, patungkol doon sa kay Vice President Sara Duterte kasi gumagawa tayo ng mga profile nila. Diba? Pero totoo yan, ang SMNI, malaki rin po yung inangat ng kanilang social media presence dahil sa pagsunod nila kay PBBM. So mutual yung naging benefits dyan, ka-coffee. May content sila, si PBBM, nakakagawa sila ng mga content na sinusundan ng mga tao, so nahatak yung mga supporters ni PBBM, dumami rin ang kanilang followers. Two-way yan, di ba? Nagsuportahan sila. Mutual yung naging relationship dyan. Kaya hindi totoo yung sasabihin ni Kibuloy na hindi magiging presidente si Pangulong Bongbong Marcos kung hindi dahil sa SMNI. Fake news yan, ka-coffee. Ilan lang naman. That time, wala pang 1 million ang followers ng SMNI. Diba? 500,000 nga lang ata that time. O sige, let's assume na lahat ng 500,000 na yan, bumoto kay PBBM, iawas natin yan sa 31 million niya. May 30 million pa rin siya. So hindi totoo yung claims ni Kibuloy na hindi mapupunta sa kapangyarihan si PBBM without SMNI. Yung second statement niya na kung hindi siya sinuportahan ng mga Pilipino, totoo yun. Kasi Pilipino naman talaga ang bumoto. Hindi naman mga Amerikano. Hindi naman mga Chinese. Habang nagtuturo sila ng isang daliri sa iba nila, hindi nila nakikita na 3 daliri ang nakaturo. Correct. Pag gumanyan ka, di ba? Itong tatlo na to, sa'yo nakaturo yan. Carlos Castro, 2018 pa lang may kaso na yan si Gibbs. Sino ba press nun? GAGO talaga ha. Utol. Carlos, correct ka dyan. Magkano ba talaga ng masisisi dyan? Violeta Tabunan, happy watching po sir. Greetings from Milan, Italy. Pa-victim lang si Gibbs na may nakakatawa na sinabi niya, hinahabol daw ng mga babae. Oo, correct. Nagulat din ako dyan Itong mga babae daw po na kung may question sa kanya, naghahabol daw po sa kanya yan. Pero hindi niya daw pinapatulan itong mga to kasi hinahabol siya dahil mayaman siya. Pero dahil straight ang kanyang pananampalataya, hindi niya daw pinapatulan itong mga to. Paulit-ulit sa 51 billion, project naman ng DPWH yun. Engot talaga. Ngayon talaga talabang ang korupsyon. Mag 2 years pa lang, booking na ang korupsyon, sabi ni Andre Vallena. Si Andre, huwag niyo na pansinin, nag-google lang yan ka-coffee. Kaya iba ng argument yan Elena Tuazon, Evangeline Hinubile, agree. Domingo Grande, crying son of God, si Kibulog, nabuburyong na pati first family, di nadama yung imagine mo itong bintang niya ng 6 orgies. Ano ba naman yan? Lahat na lang. Anyway, sige. Yung pamaalam na ka-coffee, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw po ng Miyerkules ng gabi. Thank you. Good night sa inyo ka-coffee kung nasa Facebook kayo at di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page. So yun lang po, click lang po ng follow or like. Kung nasa YouTube po kayo, click lang po ang subscribe. Alright, ako magpapaalam na. Thank you everyone. Kita-kits ulit tayo hopefully tomorrow, alas 10 po ng gabi ang ating live stream. Alright, paalam po everyone. Thank you everyone. Milda Galvez, Marisa Suba. Good night po sa inyong lahat. Bye-bye.